Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay matatagpuan sa Region 3. Ito ang pinakamalaki sa 7 probinsya sa gitna ng Luzon at binubuo ng 27 na munisipalidad, 5 lungsod at 849 na barangay. Ang lalawigang ito ay isa sa mga biniyayaan ng pinakaproduktibong lupaing pansaka sa buong bansa. Kinikilala bilang Rice Granary of the Philippines. Ito ay nangungunang producer ng bigas at ng ilan sa mga produktong agrikultura gaya ng mais, sibuyas at bawang sa buong Pilipinas. Kaya di katakataka na karamihan sa mga taga Nueva Ecija ay magsasaka. Agrikultura ang naghubog sa kanilang kultura at pamumuhay. Tagalog ang ginagamit na pangunahing wika ng karamihang Novo Ecijano, Ilocano naman sa mga hilagang bahagi ng probinsya at Kapampangan sa ilang bahagi. May mga maliliit na komunidad rin na mga Ilonggots, pati na rin ang mga Agtas o Negritos. Bago dumating ang mga Kastila, ang lalawigan ay sakop ng mga Ilonggot. Nang dumating ang mga Kastila, sila ay ginawang Kristiyano ng mga Frailes na Agustinianos. Ito ay ginawang distritong militar na binuo ng mga bayan ng Bungabon, Pantabangan at Karanglan. At may nagsasabi na ang lalawigan ay pinangalan na Nueva Ecija dahil ang unang gobernador general nito ay galing sa bayan ng Ecija sa Espanya. Noong 1818, ito ay naging ganap na lalawigan na sakop na malawak na bahagi ng gitnang Luzon, kasama ang Palanan at Infanta. Sa kabila ng kalawakan nito, iilan lang ang nakatira. Noong siglo XI, dumating ang mga migrante mula sa Ilocos at Pangasinan at mga Tagalog. Makasaysayan ang lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay isa sa mga lalawigan na unang nag-alsa laban sa Espanya noong 1896. Ang Kabanatuan ay naging sentro ng gobyernong revolusyonaryo noong May 1899 at dito napaslang si General Antonio Luna. Dito rin ang kampo ng mga American prisoners of war na na-liberate ng mga gerilyang Pilipino noong Enero 1945. May isang memorial na itinayo bilang pag-alala sa mga katapangan ng mga Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapones. Malaki ang kontribusyon ng Nueva Ecija sa ating ekonomiya. Dito nagpupunla ng kaunlaran dahil dito ang pagsaliksik at produksyon ng agrikultura. May matabang lupain ito na may lawak na 5.2 kilometro kwadrado na napapaligiran ng mga kagubatan sa Hilaga at Timog na may deposito ng tanso, manganese, ginto, marmol, at clay. Dito sa bayan ng Muñoz, Nueva Ecija, matatagpuan ang Central Luzon State University na kilalang sentro ng teknolohiyang agrikultural. Narito rin ang Philippine Carabao Center, ang Bureau of Post-Harvest Research and Extension, at ang Philippine Rice Research Institute kung saan sinasaliksik ang mga makabagong teknolohiya sa patanim. Alam mo, ang Nueva Ecija, hindi lang rice eh. Kahit na sinasabi natin industriya ng sibuyas ay halos namamatay na, ang Nueva Ecija is still the onion capital. Dati-dati hindi naman tayo ganun kalakas sa larangan din ng gatas. Ang Nueva Ecija ay isa sa probinsya na sabi natin pwede maging kapital ng gatas. No? At naniniwala ko sa masusunod pang panahon, hindi lang yun ang pwedeng ipita ng Nueva Ecija. Sa kabilang dako, nandyan ang Palayan City Economic Zone na nag-aalok sa mga investors at mga ngalakal, lalo na sa agribusiness. May populasyon na 1.5 million. Ang lalawigan ay may malaking pwersa sa mga masisipag na trabahador at manggagawa. Ito ay nakaugnay sa Maynila at iba pang lalawigan sa pamamagitan ng mga modernong highway. At dito rin matatagpuan ang Pantabangan Dam na konektado sa Luzon Electric Grid na siyang nagbibigay ng sapat na enerhiya at tubig pang irigasyon. Hindi kagulat-gulat na ang Nueva Ecija
ay ang pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas. Kaya may dahilan kung bakit higit na masigla ang pagdiriwang ng ika-115 taon ng unang sigaw bilang paggunita sa pagsanib puwersa ng Nueva Ecija sa makasaysayang paghihimagsik laban sa mga Kastila. Ang highlight ng University ng Nueva Ecija, kinilala natin na kaya ang Nueva Ecija ay isa sa mga probinsyang na lagay sa bandila ng ating isang sinag ng araw. Dahil yung mga unang Nebusiano na tiga Capiao, San Antonio, San Isidro ay sama-sama nagmarcha kasama yung musikong bumbong upang hilingin at kunin natin yung kasirinlan. So, with that, yung kabayanihan na ginawa ng ating mga unang Nebusiano, damay buong probinsyang Nueva Ecija. So, ginabalik ka lang natin at the same time kung ano meron tayo ngayon at saka kung paano natin tutuloy yung sinasabi nilang pagkakaisa ng ating lalawigan. Sa taong ito, ang tema ng selebrasyon ay Nueva Ecija kay ganda. Pagyamanin ang kalikasan, linangin ang kakayahan. Ito ay nangyari noong Setyembre 2, 1896, na ngayon tinaguri ang unang sigaw ng Nueva Ecija. Itinuturing na malaking karangalan ng mga Novo Ecijano ang mapasama ang lalawigan ng Nueva Ecija sa isa sa 8 sinag ng araw sa pambansang watawat. Ang pagdiriwang ay idinaos sa pamamagitan ng samot-saring makabuluhang kaganapan. Si Senador Francis Escudero ang panauhing pandangal sa ika-115 anibersaryo ng unang sigaw. Tamang ikarangal natin ang kanilang kagitingan. Si Mario Bukit Paron. Sana makita natin muli ang kagitingan, ang katapangan, at ang pangunguna ng Novo Ecijano kaugnay sa mga bagong hamon at problema na kinakaharap sa ngayon ng ating bansa. Ito ang naging pahayag ni Senator Francis Cheese Escudero sa kanyang talumpati. Ayon kay Senador Cheese Escudero, malayo na ang narating ng lalawigan. Isa na dito ang malaking pagbaba ng kriminalidad sa nasabing probinsya. Dagdag pa siguro dito, malayo na narating ng Nueva Ecija. Nakita ko yung comparative figures ng Nueva Ecija sa mga nagdaang taon. Binigyang parangal at pagkilala rin ang mga Novo Ecijanong nagbigay ng kontribusyon para sa ikauunlad ng lalawigan. Ito ay sila Eduardo Policarpio bilang outstanding farmer na taga-Palagay, Cabanatuan City, Reynaldo Hilario bilang outstanding Novo Ecijano high value crop farmer na residente ng bayan ng Talavera, at mga estudyanteng nanalo sa isinagawang DepEd Quiz Bee at iba pa. 260 na po ang nakilahok sa isinagawang cycling competition na tinawag na Sikad Novo Ecijano na ginanap sa Freedom Park, Cabanatuan City bilang bahagi ng selebrasyon. Hinati sa 3 kategorya ang nasabing cycling competition, ang amateur, open master category at professional category na nilahukan din ng ilang siklista na mga dayo na galing sa iba't ibang lalawigan mula sa Bulacan, Aurora, Ilocos Region, Tarlac. Ang ilan naman ay galing pa sa rehiyon ng Bicol at sa National Capital Region. Sa cycling, di ba? Sika, di ka padyak. Ganun. Kumbaga sa national, padyak Pinoy, sabi nila. Tayo naman, ginawa naman natin Sikad Novo Ecijano. Yes, taon-taon natin ginagawa ito para makakita tayo ng mga potentials na cyclists. Ayon pa kay Tumagos, mas marami umano ang lumahok ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ang mga nanalo sa nasabing kompetisyon ay si Oscar Rindole ng bayan ng Gimba sa professional category, habang si Romeo Camingao na mula naman sa Marikina City ang nakakuha ng first prize sa open master category, at si Rodel Kabatbat ng Gimba ang nakasungkit naman ng first prize sa amateur category na kung saan napanalunan niya ang 15,000 pesos. Maging si Lolo Aladino ng Bongabon, kahit 76 anyos na, kayang-kaya pa rin itong makipagsabayan sa mga kabataang siklista. 153 kilometro ang layo ng tinakbo ng mga siklista na kalahok sa professional category, habang 133 naman sa amateur category. Binigyan naman ng special award ang oldest cyclist na si Fernando Valiente na 76 na taong gulang mula sa San Jose City, at ang youngest cyclist na si Roberto Torres Jr. na 15 taong gulang. At nakuha naman ni Daniel Asto ang King of the Mountain Award
At Sprint King naman ang nakuha ni Brian Villaroman. Dahil panahon ng anihan sa lalawigan, nagsagawa ng 3 araw ng Agri-Aqua Trade Fair at ng Diskwento Caravan ang Department of Trade and Industry sa Freedom Park, Cabanatuan City. Ayon kay Provincial Agriculturist Serafin Santos, ang proyektong ito ang magdadala ng murang mga produkto sa mga consumer at maghahatid ng ginhawa sa kabila ng tumaas na presyo ng langis. Halos lahat ng mga bayan sa lalawigan ay lumahok sa nasabing trade fair. Dala ang mga produkto na pangunahin sa kani-kanilang bayan. Marami talaga tayong inaaning iba't ibang klase ng prutas, ng gulay. Panahon ng pag-aani ng lahat ng produkto ng Nueva Ecija. Hindi lamang mura ang mga bilihin sa isinagawang Agri-Aqua Trade Fair. Naging tampok din dito ang isinagawang pinaka-contest na nagbigay kasiyahan sa mga nakilahok sa Agri-Aqua Trade Fair. Yung pinaka-contest ang ibig sabihin nito, lahat ng bayan open dito na magdala nung alam nilang pinakamalaking produkto nila. Di ba? Pinakamalaking talong, pinakamahabang sitaw, pinakamahabat matabang ampalaya, pinakamalaking isda. Po yung katuwaan namin dito na kung sino yung makapagbigay ng pinakamalaki sa inaakala nilang produkto nila. Ilan sa mga nanalo sa pinaka-contest ay ang patola na galing sa bayan ng Talugdog na may habang 66.3 centimeters, ampalayang may habang 43.3 centimeters na galing sa General Tino, talong na may habang 31.3 centimeters mula sa Gimba, okra na may habang 20.3 centimeters mula sa bayan ng Hain, upo na may 61 centimeters mula sa Llanera, 87 centimeters na sitaw mula sa Talavera, siling may haba na 19 centimeters galing sa bayan ng Gimba, at Llanera naman ang nakasungkit ng pinakamalaking bulig. Umaasa ang Novo Ecijano na tuloy-tuloy ang ganitong proyekto ng lokal na pamahalaan dahil malaking tulong umano sa kanila, lalo't halos tumataas ang lahat ng mga bilihin, bunsod ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Malaking ginhawa, tsaka talagang dito kasi sa mga ganitong event, mas makakatipid ka, siyempre makakatipid, mas makakamura. Maraming mga Novo Ecijano ang nakinabang sa isinagawang Mobile E-Passport Servilis ng provincial government na isinagawa sa provincial capital ng Palayan City sa pangunguna ng Public Employment Service Office ng probinsya at sa pamamagitan ng mahigit 20 kinatawan ng Department of Foreign Affairs Region 3 na galing pa ng Pampanga ay naproseso ang mahigit 500 pasaporte ng mga kababayan natin na nagbabalak maghanap buhay sa ibayong dagat. Pag-showcase naman ng isang services din na parte ng PESO function, ito po ay yung pagbibigay serbisyo dun sa pag-aasikaso naman ng mga travel documents ng ating mga kababayan. Sigurado po dito ay 500 passports ang kanilang may paprocess, pero kung mabilis po ito, ang mga more than 500 ang kaya nilang tapusin sa loob ng isang araw. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila sa provincial capital ng Palayan City na nagsimulang tumanggap ng passport application forms bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sinisimulan ang proseso sa pamamagitan ng pagtanggap ng application form ng mga nakapilang aplikante na susundan ng pagsumite ng mga dokumento at kasunod na ay ang proseso nito. Isang malaking advantage po ng isang serbisyong ito, yung mga magkukuha ng passport, unang-una hindi na sila pupunta sa DFA Pampanga o kaya sa DFA Manila. Ang DFA na po ang pumupunta dito sa atin sa lalawigan upang magbigay ng serbisyo sa pag-facilitate ng passporting. Pangunahing layunin ng pagkakaloob ng Mobile E-Passport Service sa mga Novo Ecijano ay ang mabigyan sila ng madali at matipid na pagkuha ng passport. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan para lumuwas ng probinsya at gumastos ng malaki para sa pamasahe para lang makapag-apply sa pagkuha ng passport sa opisina ng DFA sa Pasay City. Isa umano itong patunay na sinserong dedikasyon ng pamahalaan na magtakda ng mekanismo na tutulong upang pag-anihin at paghusayin ang pagkakaloob ng oportunidad sa mga mamamayan na magkaroon ng trabaho, lalo na sa mga nagnanais na maging overseas Filipino workers.
kung pupunta pa kami ng Pampanga, mas mahirap. O kaya DFA Manila. Kaya pinakamaganda, the best talaga itong nandito. Mas nakaginhawa talaga. Kaya malaking tulong sa amin nandito sa Nueva Ecija ginanap. Patok ang ukay-ukay sa halos lahat ng ating mga kababayan dahil bukod sa mura ang presyo nito, branded at magaganda ang disenyo ng mga damit. At dahil tinatangkilik ito ng mga Pilipino, isang ukay-ukay for a cause ang inilunsad sa Nueva Ecija. Subalit hindi lamang ito basta ukay-ukay dahil mga damit ng dati at kasalukuyang politiko ng lalawigan ang mabibili dito. Ayon kay 1st District Board Member Eduardo Rey Hoson, naisip nilang ilunsad ang fundraising project na ito na tinawag na OK na Ukay upang makatulong sa ating mga kababayan may kapansanan. Lahat po ng mga damit, lahat ng mga nag-donate dito is from all the mga nakaupong mayor natin, mga vice mayor, mga city mayors, all the board members, kay governor at kay vice governor. Nagbigay po sila. Ilan lang ang mga kaganapang ito, ang bahagi ng pagdiriwang ng ika-115 na anibersaryo ng unang sigaw. Kabilang din sa mga aktibidades, ang Drum and Lyre Competition, Job Fair 2011, Rock Nueva Ecija, Nueva Ecija Quiz Bee 2011, launching of Alo Dam Eco Adventure Tourism, Premyo sa Litrato ika-3 yugto, Ratratan sa Kapatagan Airsoft Speedball Tournament, Gintong Ani Festival Street Dance and Float Parade, Binibining Nueva Ecija 2011 Grand Coronation, Bakbakan sa Nueva Ecija 2011, Provincial Government Service Caravan, at iba pa. Subalit namumukod sa lahat ng ito ang paglilingkod sa mga Novo Ecijano, katulad ng sinabi ni Vice Gobernador Jose Gay Padiernos. Kami naman po, ako po bilang Vice Governor, ako po sampo ng aking sangguniang panluluwigan, kami po ay nakikipagtulungan. Gagawin po natin na ma-improve natin kung ano man yung mga nakaraang administrasyon. So, ang tingin ko, basta ako nakikita ko, ginagawa ko yung magagawa ko, sampo ng aking mga kasamahan sa sanggunian, at siguro po, yung taong bayan na makapagsasabi ko, ano na yung present situation niya. Batid din sa mukha ng mga Novo Ecijano ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa kanilang lalawigan. Ayon na rin kay Gobernador Umali, dapat magkaisa ang bawat Novo Ecijano sa pakikibaka laban sa kahirapan gaya ng ginawa ng mga revolusyonaryong nakipaghimagsikan para sa ating kalayaan. Kahit anong problema, kahit anong dago ng buhay, tatayo sapagkat ang pinagmulan ay marangal na lahi Novo Ecijano. I challenge in there every Novo Ecijano to stand here and say, this is my province, and this province I shall make a beautiful place.